Good noon mga kababayan! Maya Pogto po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 20, 2023, araw po ng Lunes. Nitong nakarang Biyernes po isinagawa ang kapihan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter at naging panauhin po si Board Member Mylene Pineda Cayabyab at magandang balita po sa mga Kapampangan dahil tuloy-tuloy po ang kanilang isasagawang Pamilya Pineda Medical Missions dito sa lalawigan. Naikot na po ang buong Pampanga pero marami pa rin ho sa mga local government units ang nagre-request na muling bumalik ang programang ito na privately funded or personal pong isinasagawa ng Pamilya Pineda at hindi ho kabahagi rito ang Kapitolyo. Aabot na po sa 30,000 na Kapampangan ang natulungan ng Pamilya Pineda Medical Missions kung saan may libreng gamot, libreng minor surgeries at meron ding dental missions dyan at marami pa hong iba. At siyempre, meron din hong mga libreng salamin sa mga elementary school students at pinag-aaralan pong kung pati high school ay isasali sa programang ito kung saan ang mga kabataan na malabong mata, mga guro at non-teaching personnel at minsan pati nga po mga magulang ay nabibiyayaan sa programang ito. So,
sa mga kababayan natin, baka bumalik ho sa inyong lugar, ang Pamilya Pineda Medical Missions, antabayanan lamang po ninyo. Samantala, naghihintay na ba kayo? Baka kayo ng mapiling barangay TikTok superstar, lalo na po diyang mga taga San Jose, na nagiging slang na po tayo ngayon. Ha? Barangay TikTok superstar. So hanggang Friday po sa mga taga Barangay San Jose, isend na po ang inyong mga TikTok content. I-flex na ang inyong talent at makisali sa inihandang contest ng CLTV 36. Baka ikaw nang hinahanap na pinakabagong BTS o Barangay TikTok Superstar. O slang lang po yun, ha? So i-follow po ang TikTok account ng CLTV 36 at gumawa ng TikTok video na nagpapagitan ng inyong talento sa pagsayaw o pagkanta. Isama sa inyong video ang isang maikling introduction, pangalan, CLTV 36 BTS of Barangay at ang pangalan po ng barangay. And for this hanggang Friday po ay sa Barangay San Jose po ang hinihintay natin na mga entries. Ang TikTok video ay dapat magtagal hanggang 1 minuto o 60 seconds. I-post ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa caption. Ang tatanghaling mananalo ng papremyo mula sa ating mga sponsors ay i-announce sa FB page at TikTok account ng CLTV 36. Baka kayo na ang susunod na barangay TikTok superstar! Mag-join na kayo mga taga-barangay San Jose at manalo ng papremyo. At samantala po, panoorin po ang TV telecast ng Senate hearing kaugnay ng dagdag singil ng SPELAPCO. Alam ko, ongoing pa ho yan ngayon, ha? Sa ating FB Live, pinapalabas pa rin po ang may isa pa tayong FB Live, ha? Napakagaling. At pinapalabas po ditong Senate hearing hinggil sa pagtaas po ng singil ng SPELAPCO sa electric bills. So mamayang 4 p.m. po ay mapapanood ho yan sa TV. Lahat po ng proceedings niyan sa Senate hearing at upang malaman po ninyo ang latest updates hinggil dyan, papanood po ang CLTV 36 sa Free TV Channel 36 sa ating pong 39 na cable partner sa Central Luzon at Channel 115 sa Signal TV nationwide. So mamayang 4 p.m. po yan, alas 4 ng hapon, mapapanood po sa telebisyon ang Senate hearing kaugnay ng dagdag singil sa bill ng kuryente ng SPELAPCO. At para po sa karagdagang balita at updates, sumutok lamang po sa aming mga news programs at mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Ang aming Twitter handle ay CLTV36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at ang aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala sa TikTok at CLTV36. Soon po, i-mention nyo po yan doon po sa inyong ipopost para sa ating Barangay TikTok Superstar. At ngayong araw ng Lunes, ito pong ating topic, question of the day. Anong larong kalye ka pinaka magaling? Basahin na po natin ng inyong mga ipinadalang komento. Ang sabi po ni Eileen Santos Manalo, patintero at luksong tinik at saka maro. Ano kasi yung patintero sa Kapampangan? May pangalan sa Kapampangan ng patintero eh. At yan, talagang ako nalaro ko nitong mga yan, no? Nung si Ray Bravo kaya nalaro din tong mga to. O si Councilor Renz Canlas ng Bacolor, konsehal, kumusta po kayo? Ang sabi niya, naglalaro sa noon ng text
May mga nagte-text ba ngayon? Touching ball, yan. Gusto ko yan. Yung, ano yung paway? Ano ba yung paway na to? Maro, yan. Nalaro ko yan. Luksong babi. Nako, parang tinamaan ako rito ah. Jolens, tumbang preso, sakbang. Ano ba yung sakbang? Sakbang. Tapos, burugan trumpo. Kaya ring memyalong asna akong dungis. Mga barog ko kahuli ay rugo. Kay ba't narugong memyalong Consal Renz? Parang hindi pa kanong kembale, pero okay mo yan. At least masaya na kaman may kapamyalong ni Consal. Ilorna Nulid Dugoy Gonzales sa metong pukiyakatamong top fans miss the old days. Chinese garter. Ako, pagtakan kay ning pialong kay ning Chinese garter eh. Bakit wari? Alawaring Filipino garter, mga kanya. O Chinese garter, yeah. Na, alawaring American or Japanese. Chinese siya mo waring garter eh, kayo talaga. Pero kasi yan yung anak ko medyo ako flexible. Ang gakuragu ketang bewang ne, awakan, isturgong linukso na mas matas king awakan, out. Out na ako. Ako makiabe kay Chinese garter. Si Marilyn Roque, Siliman, Siksikan Batu, Samsaman Panyo, kasi nga calling number, Lemon Lime, Dr. Quack Quack, Jack Stone, Touching Ball, at marami pang iba. Ang daming mga laro noon, no? Ngayon, ML na lang, ML. Kaya ngayon, mas marami yung yung mga na lang, cellphone. Pero sana maibalik yung mga yun. Alam ko yung mga paaralan ganyan pa rin yung mga nilalaro, no? Kasi bawal naman magdala ng cellphone sa mga paaralan. Pero usually yan yung mga games. So talagang ang gandang magbalik tanaw, no? Sa mga laro noon. At bago po natin simulan ng kwentuhan, narito po muna ang malalaking balitang Central Luzon. Punong-puno ng kasiyahan at papremyo ang second edition ng Levi P. Laos Memorial Golf Cup na isinagawa sa Pradera, Lubao, Pampanga nitong Huwebes, March 16. Ang nasabing sporting event, paraan din para bigyang pugay ang namayapang Countryside Development Champion na isang avid fan ng golf. Makibalita tayo kay Liana Canilao. May the course be with you. Isa sa favorite sports ng mga negosyante, ang golf. Gaya na lamang ng namayapang si Ginoong Levi P. Laos, ang founder ng Laos Group of Companies at isang advocate ng Countryside Development. Nagsilbi rin si Ginoong Laos bilang Chairman Emeritus ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated at Presidente ng Clark Development Corporation. Kaya naman bilang pagbibigay-pugay sa kanya at sa kanyang mga naging kontribusyon sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya ng rehiyon, isang golf tournament ang inorganisa ng Laos Group of Companies sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Pradosyong, Calubao, Pampanga nitong Huwebes, March 16. Ito yung paboritong sport ng founder namin, no, and my father. So in honor of him and in remembering his memories, we wanted to do this kind of event for him. Mayo ng nakaraang taon ng unang ikasaang Golf Cup kung saan higit 100 golf enthusiasts ang naglaro at nagsaya. At ngayong taon sa second Levi P. Laos Memorial Golf Cup, humigit kumulang 150 golfers ang dumalo. Love is sweeter the second time around, so the same goes for the Levi P. Laos Memorial Golf Cup. This second time is a lot bigger. We have more participants this year. It's more enjoyable. We have more sponsors this year, and we have a lot of prizes this year also. Sa madaling salita, mas pinabongga umano ang second golf tournament ng Laos Group. Definitely we've learned from the previous one, no? And for this one, the second leg, mas ganda namin ng konti, no, in terms of the overall excitement of the players, at the same time yung mga pakulo namin for today, no. But basically a golf tournament sa golf tournament. So kumbaga ini-improve lang namin yung previous experience namin. Ang nasabing event ay nagsilbi ring reunion ng mga kaibigan, kaanak, business partners, sponsors, suppliers
at maging loyal customers ng pamilya Laos at ng buong Laos Group. Bukod sa naging pagkakataon nito para makipag-catch up sa mga kapwa golf enthusiasts, may mabuting dulot din ang paglalaro ng golf sa kalusugan. Una, exercise. Pangalawa, siyempre katulad namin, nagkakaedad na, senior na. So ito na lang talaga yung sports na dapat sa amin. Hindi na kami pwede sa mga physical game like basketball, tennis, or badminton. So golf talaga. Kaya lalong, pati sa mga bata, talagang golf talaga ang ginagawa nilang sports niyan. Kasabay ng awarding ng mga nanalong golfers, nagkaroon din ng raffle kung saan tampok ang mga bonggang papremyo. Kabilang narito ang isang Vespa scooter. Pero hindi lang mga golf enthusiasts and players ang napasaya ng second Levy P. Laos Memorial Golf Cup, kundi maging ang mga piling mag-aaral na benepisyaryo ng LPL Scholarship Foundation. Lahat ng proceeds dito sa event will go to the Levy P. Laos Scholarship Foundation. No? Itong foundation na to ay nagpapaaral ng mga iba-ibang mga students, no? And we've been doing this since the 1990s. No? This foundation was established by my father, and we're continuing it through this kind of events. No? Ayon kay Paul A. Laos, presidente ng Laos Group of Companies at anak ni Ginoong Levy P. Laos, ipagpapatuloy daw ng kanilang pamilya at kumpanya ang advokasya ng kanilang patriarch na countryside development. Nagpapasalamat din si Laos sa lahat ng mga nakisaya at sumuporta sa kanilang programa. Unang-una gusto kong pasalamatan, no, lahat ng mga sumuporta dito sa event na to, particularly BPI, Mitsubishi Motors. They're both our partners for this event. At the same time, yung mga dealer principal namin, no, Ford, Photon, and the likes. No. At the same time, I would also like to thank the committee who organized this event. No. They are the one responsible for making this event a successful one. At dahil naging matagumpay ang dalawang sunod na LPL Memorial Golf Cups, asahan daw na taon-taon na itong gaganapin. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isang trade fair na tampok ang mga produktong gawa ng mga kababaihan ang inununsad ng Department of Trade and Industry o DTI at lokal na pamahalaan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasalukuyan itong ginaganap sa Walter Mart, Cabanatuan City at magtatapos ngayong araw, March 20. Ilan sa mga produktong pagkain na mabibili sa trade fair ay ang chili chips, gourmet tahong, buro, chili oil, garlic and spicy, dark chocolate, veggie crackers, mushroom chips at crackers, dilis pusit at marami pang iba. Available din ang non-food items gaya ng bed sheets, pillowcases, kapis lamps, hand-painted bags, dishwashing liquid, bonsai at flower beads na gawa ng mga female persons deprived of liberty ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa DTI, binubuo ng kababaihan ang nasa higit 70% ng micro, small and medium enterprises o MSME sa bansa. Kaya naman kasabay ng Women's Month, inusulong umano ng ahensya ang Women Empowerment sa pamamagitan ng pagdiriwang sa tagumpay ng mga kababaihang MSMEs at iba pang asosasyon. Game na nagtagisan ng talento sa pag-awit ang 16 na kalahok ng singing contest sa Barangay San Jose sa siyudad San Fernando, Pampanga nitong Huwebes ng gabi, March 16. Ang Singkagaling 2023 ay isa sa mga aktibidad na inilahanda sa nalalapit sa kapistahan ng patron ng barangay na si Apong San Jose nitong March 20 o kahapon po yan. Mula sa iba't ibang purok ang mga kalahok na dumaan sa audition nitong nagdaang buwan ng Pebrero bago sumalang sa naturang singing contest. Dinumog hindi lamang ng mga residente ng barangay San Jose ang Singkagaling kundi pati na rin ng tiga-ibang barangay. Nakisaya rin ang CLTV 36 at namigay ng mga papremyo sa mga nakilahok sa selfie contest kung saan highlight ang CLTV 36 GG truck. Samantala, nasungkit ni Jericho de la Cruz ang tropeo at tinanghal na Singkagaling 2023 Grand Champion. Tinanghal naman bilang first runner-up si John Paul Bucoy ng Purok 4 at second runner-up si Jeris Gonzalez ng residente ng Purok 8. Nakatanggap ng cash prizes ang mga nagwagi habang binigyan ng consolation prizes ang iba pang nanalong contestants.
Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy viewing ang aking nanay na nanonood ngayon. Sana nanonood ka kay Mercedes Imbulan. At sana'y gumaling ka na at bumalik ng iyong lakas. At pasensya ka na kung hindi ako nakapasyal kahapon. Medyo pagod lang. Pero mamaya, bibisitahin kita, kukulitan kita ulit. Pero siyempre, dinadalangin namin ang iyong total recovery. See you later, Mommy! Samantala, happy birthday naman kay Eileen Quizon, my classmate back in high school. Eileen, happy birthday sa iyo. Ilang taon ka na ngayon? And sa iyong kaarawan ngayong araw, wishing you good health and more blessings. And kailan kaya tayo ulit magkikita magkakalase? Hopefully, pwede na ngayon dahil pwede na ulit. Yung medyo, maluwag na ulit kahit nandyan pa ang pandemic. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Eileen Quizon. Samantala, ito na pong second batch ng inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Anong larong kalika pinakamagaling? Alam niyo ba, habang tayo naka-commercial, itong mga kasamahan natin sa studio, talagang nagtatagisan ng yung mga laro nila noong panahon na yon. Itong si Ray Bravo kasi, World War II pa, nung mga laro niya noon kaya di namin magets. Ang unang komento po natin, sabi ni Roderick Dison Manyango, ito, yung
Moro-moro ang pong luksong babi. O, ito pala. Yung moro-morong sinasabi nila, sa amin naman, sa ibang Kapampangan naman, maro. Ayan, maro yan. May mga naglalaro pa rin ba ng maro ngayon? Itong luksong babi o luksong baboy sa Tagalog. Huwag nyo nang iluksong babi, medyo... Yan, next comment please. Si Melanie Mendoza Lacsina, ito na naman, Chinese garter na naman at Jack Stone. Ito rin Jack Stone na to, bakit hindi si Jill? Jill Stone, di ba? Lagi na ng bang si Jack ang may stone, di ba? Pero, yan, usually itong Chinese garter, larong ano to, larong female kasi mga flexible tapos pag lalaki naman, medyo flexible din siya kaya nakakasali. Tapos Jack Stone, pwede rin yung mga panlalaki dito kaya lang dapat magaling kang magbilang. 1, 2, yan. At si Tita Jet, si Ma'am Juliet Panes Berzamin, isa sa ating top fans, luksong tinik, tumbang preso, piko. Yan. Ito, piko. Ano yan? Talagang parang national games na yata itong piko no? Pero yung piko, magkakaiba-iba. May pikong payong, pikong bulaklak, tama ba? Yung shape, yung drawing. Tapos may payong, bulaklak, palda, yan daming piko. Bahay, may bahay pa. Yung iniitsa mo yung ano. In English, ano bang piko in English? Hopscotch. Wow, social. Sabi ni Gias Maria, ganangan kasi laman kong dalan. Kanita nga na ako. Kaya pininaos da akong gagayan. Lahat yata daw ng laro. Si Ma'am Gias, ginawa niya. Pero parang wala pa akong nabasang taguan. Tignan nga natin baka yung next comment. Mamaya siguro dahil wala pa akong nakikitang taguan. No? Usually kasi ang... ano ba sa Tagalog yung Kapampangan yung taguan? Salikutan, bantekuran, mitagan niya'y Superman. Bulong Lara, panampa, bulong tambol, panambol, aring-aring-aring, atot kambing. Galing na nita, Tuloy-tuloy niyo lang pong padalang niyo mga komento sa ating topic, question of the day, at babasahin po natin yung maya-maya po lamang. Sa puntong ito, bigyang daan din natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw ng Lunes. Makibahagi na sa inorganisang free webinar ng DTI Bulacan patungkol sa awareness on packaging and labeling mandatory requirements sa darating na March 28, 2023, araw po ng Martes, mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon sa Malolos Resort Club Royal, City of Malolos, Bulacan. Limited lamang po ang slots dito kaya para makasali, mag-register lamang gamit ang link na makikita sa inyong TV screen. So di kayo bisitahin ng Facebook page ng DTI Bulacan o tumawag sa numerong 791-0113 o 816-3383 o magpadala po ng email sa r03.bulacan@dti.gov.ph para sa iba pang detalye. Para sa mga hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang mga SIM cards, iniimbitahan po kayo ng City of San Fernando, Pampanga City Information Office na makibahagi sa isasagawang mass SIM card registration sa pangunguna ng City Information and Communications Technology Office at ng mga network providers and partners ito. Magdala lamang ng isang valid government-issued ID at ang inyong mobile phone at SIM card. Magkakaroon din ng entertainment night kasabay ng registration kung saan pwedeng masaksihan ng iba't ibang performances sa mga local artist. Mayroon ding mga local and non-local food stalls na bukas naman sa mga dadalo sa nasabing event. Ang mass SIM card registration po ay gaganapin sa darating na March 24 and 25, 2023, Friday and Saturday mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. sa Giant Lantern and Tourism Information Center. So kahit hindi po siguro taga San Fernando ay pwede pong makipagpa-register dito sa mass registration event para sa mga SIM cards sa March 24 to 25 sa City of San Fernando, Pampanga. O may pagkain ka na dyan,
may entertainment ka na dyan. Ang dapat mo lang gawin, ipa-register ang inyong mga SIM card. Sa patuloy na pagdiriwang ng National Women's Month, isang visual art exhibit na pinamagatang Obrang Babae ang isasagawa ng City Government ng Angeles City simula ngayong araw March 20 hanggang March 31 sa SM City Clark Event Center. Layunin ng Angeles LGU na makapagsagawa ng libreng exhibit kada buwan upang makatulong sa pag-promote ng likhang sining ng mga local artists. Ilan sa mga obra na makikita sa exhibit ay mga gawa ng mga artist na sina Badet Chotwico, Mary Lou Lilibeth Milan Dumas, Dallas Harbison, Mary Ann Reyes, Jing Sararanya, Eileen A. Gonzalez, Elizabeth Sison, at marami pang iba. Magdaraos ng combo training ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board of Central Luzon para sa mga interesadong MSME sanay sa mas mapaunlad ang kanilang negosyo. Para sa unang bahagi ng training, isasagawang productivity orientation sa March 21 at ang ikalawang bahagi ang improving productivity through employee management training na gaganapin naman sa March 23 simula alas 9 ng umaga po yan. Sa ilang oras kaya magtatagal, sana hindi naman maghapon. Via Zoom lamang ang nasabing training kung saan ang slots ay limitado lamang sa 50 participants. Para makapag-register, bisitahin ang FB page ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 3 at hanapin ang registration link sa post na kaugnay nito. At sa ating pagbabalik, kilalanin natin ang ating kabalen mula sa Mexico, Pampanga na nagbigay ng karangalan sa buong bansa matapos siyang masungkit ang silver medal sa 16th Asian Taekwondo Championship Women's Light Heavyweight category. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang programang Topic!
At nagbabalik po ang inyong programang topic. Happy birthday kay Jonah Navarro. Isa yan sa aking schoolmates, batchmates in Pampanga High School. At sana'y patuloy na mamayagpag ang iyong karera sa buhay. At patuloy ka sana maging successful sa iyong negosyo. And wish namin ay maraming pang blessings at good health sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ingatan ka at ilayo ka ng ating Panginoon sa anumang sakit at kapahamakan. Enjoy your day! Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Jonah Navarro. And ngayon, narito na ang ating mga komento para sa ating topic question of the day. Anong larong kalye ka? Pinakamagaling, ling. Alam nyo, usually kapag pinakamagaling ka sa isang laro, ikaw ang pinag-aagawan eh. Ay, hindi, sa amin yan. Sa amin yan si Ray Bravo, magaling sa ano yan. Parang ganun eh. Amin yan si Henry Wanta, magaling sa ano yan, sa pagbuton yan, ganyan. So, wala eh. Tapos feeling magaling ka naman nun, no? Itong si RJR Gonzales, langit, lupa, impyerno, impyerno, saksak puso, tulo ang dugo, patay, buhay, alis ka na, diyan. Alis ka na, hindi ka kantaya. Si Harold, ayan na, Harold Buyaw, taguan sa likutan. Tapos pag yung kaaway na kalaro ang taya, lahat magtatago na sa bahay. Oo, mga salbahe. Pag yung taya, yung pinakaayaw sa grupo, ibubuli ba naman? Lalo na pag may save, yung kunwari, may na-out, tapos may nakasave, tapos lahat ng mga nakasave, isi-save yung mga na-out, taya sa ulit. Sad naman. Tapos may ibang version pa ito, yung baksang, yung sakbang. No? Kapag ikaw ay yung taya, saksak. Tapos ano yung bang? Sige, yun na yun. Si Esteban Dizon, Ryan Esteban Dizon, ito na rin. Ito, mga mga common, mga regular na laro na nilalaro rin ni Ray Bravo noong World War II. Bahay-bahayan, yan. Kasi maraming ibinabahay si Ray Bravo. Si Manex Rodriguez Jr. Sipa? Oo, sipa pa pala. Walang manalo sa akin noon. 300 kaya kong gawin. Oo. Alam niyo, hindi rin ako makapaglaro ng sipa noon. Dahil alam niyo naman medyo kalakihan tayo. Pag sumasali ako ng sipa, yung pinapartner sa akin yung pinakamagaling para ma-save niya ako. Tapos meron akong the move. Ang tawag sa move ko sa pagsipa, holding the bass. Kasi kapag nagsisipa raw ako, nakataas yung kamay kong ganyan, ginaganon ako, para raw akong nakahawak sa bass. Si Rico Noel Sitson, barilan. TV. Bakit naman barilan? Pakyapusan mo na yung biday, lito lapit kang barilan. Bang, bang. Oo nga. Yung mga mga bataan nun kasi, no? Idol Lito Lapid, Fernando po, barilan nun. Singkapahabaan ng baril. Salamat po sa inyong mga komento. Ang sarap pong mag-reminisce. Hindi ko lang alam dun sa mga kasamahan natin dito kung ano yung mga games na noon. Pero masaya nung bata ka kung ikaw ay nakapaglaro sa labas ng bahay. Hindi ka lang puro PlayStation.
PlayStation Family Computer. Isang kabalen ang nagbigay karangalan hindi lamang sa Pampanga kundi sa buong Pilipinas matapos masungkit ang silver medal sa 16th Asian Taekwondo Championship Women's Light Heavyweight category na ginanap nitong March 11 to 12 sa Ayala Malls, Manila Bay, Parañaque City. Si Arsha Riha Valenzuela na mula sa Mexico, Pampanga ang nag-iisang Kapampangan na representative ng bansa sa nasabing kompetisyon. Ibig sabihin ba nun, isa lang, no? Only Kapampangan, no? Ang Philippine Taekwondo Association ang naging punong abala sa 16th Asian Taekwondo Championship, isang pre-Southeast Asian Games showdown. Humigit kumulang 4 na arang atleta, opisyal at international referees mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Laos at Pilipinas ang nakibahagi sa nasabing kompetisyon. Mas kinananin po natin ang ating bisita sa ating kwentuhan ngayong araw. Welcome, Arsha, sa topic. Kumusta ka? Hello po. I'm doing good. Ito pong si Arsha ay anak siya ng aming kaibigan ni Mark William Canlas noong siya ay nagtatrabaho pa sa City Hall ng San Fernando. Si Josa. Josa, kamusta ka na? Josa, kamusta ka na? O Arsha, baka meron kang gustong mga i-greet, batiin, i-shout out, di ba? Baka naman magtampo kasi sila sa iyo. Uy, lumabas ka pala sa TV, ba't di mo naman ako gin-greet? Go ahead sa iyong greetings. Sana wala kang makalimutan. Of course, I would like to greet my family, my parents, Arnold Valenzuela and Josa Valenzuela, and of course, my AV Taekwondo family. This gym is where I started. That's all. Ayan. So, pasensya na kayo ha. Doon sa mga may crush kay Arsha, hindi niya kayo ginreet. Yung ibang mga friends niya. Huwag kayong mag-alala. So, kayo pa rin ay nasa puso't isipan ni Arsha. Arsha, alam mo, nakakabilib naman, no? Ikaw ay, congratulations, silver medalist ka ng isang prestigious event. Pero, paano ka ba nagsimula sa sport na taekwondo? I was exposed to this sport ever since I was young because both of my parents are taekwondo black belts and coaches. And as I said, AV Taekwondo is our gym. So I started when I was 4 years old. So nakita mo pala sa mga parents mo nung 4 years old ka pa na yung mga usually mga ganun ba yon? Hindi ka ba nag-Barbie, ha, Arsha? Of course, I also played with Barbies, but at the same time, I trained Taekwondo. Ayan, o, di ba? Ganyan talaga kapag araw-araw nakikita mo at saka yung mga parents mo, nakikita mo ginagawa ito. Siyempre, parang mai-influence ka. Ganun ba yon? Parang na-influence ka sa mga parents mo, Arsha? Yes po. Nang mabuti tong si Arsha, sino mas magaling sa kanila? Si Mami o si Daddy? Sino ba, Arsha? Sabi mo kasi pareho silang black belt. For me po, they are both strong in their own ways. Magaling sumagot ang batang ito. Pero palagay ko si Josa ang mas magaling. Alam ko si Josa ang mas magaling kasi siya ang boss ng inyong bahay. Pero hindi ka ba nahirapan at first? Siyempre, you have to start somewhere, no, Arsha? Hindi ka ba napanghinaan ng loob? Dahil usually, this is a contact sport, Arsha. Of course po, as an athlete, we all go through this. And we lose sometimes, we win sometimes. And I experienced that also. I also got injuries. I lost competitions, but of course that didn't stop me because I have a dream. I trained harder, I pushed myself more, and now I am here because I never stopped. Arsha,
Ano usually yung pangaral sa iyo ng iyong parents kapag medyo hindi mo nakukuha or hindi mo nakakamit yung goals mo sa taekwondo? Of course, they always remind me that it's okay to lose because it always happens. There will always be a winner and a loser. So they always motivate me to push myself harder because my time will always come. Okay. Anong age ka nung sumali ka sa unang competition mo? Naaalala mo pa ba yung nangyari nung first competition mo? Ano yung naging result? Ah, yes, I still remember my first competition, and it was when I was 4 years old. It was the Regional Championships 2011, and I won my first ever gold medal. O ano yung feeling no nung nanalo ka? Mami, Daddy, Jollibee nyo naman ako, naka-gold medal ako. Parang ganun ba, Arsha? Yes, of course, I was so excited because it was my first, and all of the other competitors are already experienced, and it's such an honor to win. And ito lang syempre usually, alam mo kapag magaling ka sa isang sport, baka sa ibang sport, medyo ano ka rin, interested ka rin. May ibang sports ka pa ba na interesado ka, Arsha? Not really. Ever since I just focused on taekwondo. Yan. Oo nga naman. Tsaka sa mga katulad mo na natatakot sa mga contact sport, di ba? Kung ayaw mong masaktan, sabi nga ng kanilang basketball player, mag-chess ka na lang. Arsha, ilan na ang mga competitions na sinalihan mo dito sa local and sa international? Gaano na karami? For local competitions, it's actually too many to count since I have been doing this since I was 4 yearly. And for international competitions, I have joined four online international competitions and one face-to-face international. O, di ba? Nakakabilib talaga. Bakit kaya di ako nag-taekwondo siguro? Pang ano lang talaga ako, pangkainan lang talaga, pang only rice and pang mukbang lang talaga ako. Pero sa ating pagbabalik, ipakwento po natin kay Arsha ang kanyang naging karanasan, ang experience niya sa nakaraang 16th Asian Taekwondo event. Kamakailan lamang kung saan siya ay nag-uwi ng silver medal. At malay natin, magbigay siya ng tips kung paano maging effective na taekwondo sa ating pong pagbabalik.
At nagbabalik po ang programang topic. Tumuloy na po tayo sa inyong mga komentong ipinadala sa ating topic, question of the day. Anong larong kalye ka pinakamagaling? Ang sabi ni Maria Lynn Bermudez, Chinese garter, pico, jolens, color stick, patintero, tumbang preso at shato. Itong jolens, hindi ko rin makakalimutan to eh. Kunwari yung pambato mo sa jolens, nahulog sa kanal. Kakapkapin talaga sa kanal yon, lalo na yung mga pangmaramihang taya ng Jolens, yung punong-puno yung square. Di ko lang alam kung meron pang naglalaro nito ng Jolens, ha? Yung kasing ano nun is mapalabas lahat nung nandoon, yung mga taya na nandoon sa square. Eh kung mahulog ba naman sa kanal yung pambato mo, talagang kakapkapin mo. Sayang kasi yung mga Jolens na naroon. Si Bea Mercado sa likutan, tsinelas. Kay ba't uuwi nang wala yung kapares kasi tinago sa kasulok-sulukan ng mundo? Grabe naman. Paano ba itatago sa kasulok-sulukan ng mundo yung tsinelas? Eh, siyempre, kailangan pa ng passport noon. Kung talagang sa kasulok-sulukan ng mundo itinatago. Pero kayo talaga, nambubuli kayo. Laro-laro lang yan eh. Pialong-pialong lang. Si Dong Rojas na lang. Tambubong, yan. Sa likutan ng tambubong. Pag masalay yung bulan, kay ba't kulay tanahang mako? Muli na! Si Charmaine Rojas, tagu-taguan ng feelings. Charmaine ha, hindi ganito yung mga laro na inaasahan ko sa iyo, Charmaine ha. Ayusin mo yung pagsagot. Maraming salamat po ang inyong pagsagot sa ating topic, question of the day, at kasama pa rin po natin si Arsha. Arsha, ikaw nga sagutin mong ating topic, question of the day. Anong larong kalye ka pinakamagaling? My personal favorite when I was young was Langit Lupa. Because I always won. Lupa, impyerno, impyerno. O, di ba? Pati si Arsha naglalangit lupa rin besides sa taekwondo. Pero Arsha, paano ka napili bilang representative ng Pilipinas sa recent 16th Asian Taekwondo Championships? Since I have won many national competitions, I was selected to try out for the national team. And in that tryout, I was chosen to represent our country, the Philippines, in this competition. Oh, yung pala, dumaan siya sa tryout. Pero nung sasabak ka na sa competition, paano ba pinaghandaan ito? Marami ka bang sinipang mga kaibigan o mga bag? At ikaw ba'y nag-diet din para dito sa competition, ha, Arsha? Yes po. The training is one of the hardest parts because I did self-training and then we had to go to Manila, the PTA headquarters, to train in the national team, and here again in Pampanga in our gym. And for the diet, of course, it's also really one of the hardest parts because I have to limit myself from eating my favorite foods. Oo nga, ano ba yung bawal na kainin nun, Arsha, nung ikaw ay nagda-diet? Bawal ba yung chocolates? Bawal ba yung sweets nung time na yon? I wasn't allowed to eat too much sweets, too much carbs, and too much fatty foods. Uy, ouch! Alam mo, lahat yan, favorite ko din yan. Pero after na, mamaya ko na lang itatanong ito. Pero noong mismong competition, ilan ang iyong nakalaban?
na mula sa ibang bansa? Ilan yung mga nakalaban mo bago ka doon sa napunta sa finals? Actually, there are a lot of participants, like 400 participants from 8 countries. So every country has their entry, and it's really hard because we all train for this. Oo, siyempre talagang paghihirapan mo talaga. Nung mismong finals na, paano mo ba pinanalo yung iyong laban, Arsha? Ano ba? Kabado ka ba noon? Or todo focus upang maipanalo mo, maiuwi mo yung medalya? Siyempre, naka-silver ka lang, hindi naka-gold. So, siyempre, alam naman natin na talagang mahirap. Nakikita nyo sa TV, no? Alam ko itong taekwondo, halos sa sipa ito, no? Halos kicks ito, no? And palagay ko si Arsha talagang nag-ano. So again, Arsha, ask ko lang sa'yo, kamusta yung doon sa finals na? Kinabahan ka ba or nakafocus ka lang doon sa competition mo, doon sa finals? For the finals, I was very nervous. It's the same as my other fights. They are all really taller than me. And of course, it's finals. We both wanted to win. We both prepared for this. And of course, I was really nervous, but I knew that I could do it. Yes. And syempre, hindi mo nakuha yung gold, hanggang silver lang. Anong feeling mo nung silver lang yung napanalunan mo? I was kind of disappointed, but it's okay because it's either you win or you learn. And this time, I learned something. And despite it being my first ever face-to-face international competition, I still managed to win a medal, and that is one of the greatest achievements. And even being selected to represent the Philippines is also a big achievement. Ayan. Ito, may mga nagpadala ng congratulations. Si May Mariano, congratulations, Arsha. Siyempre, ang mami mo, nag-send siya ng mga clapping emojis. And si Lizelle Cayanan Garcia, and mga medal emojis ang kanyang ipinadala. And may mga nag-send din ng mga yung mga games. Si John Pedro Jr. Takeru, taga-uwan po, di nila ako mahahanap kasi umuwi na raw siya. At nanonood doon din yung aking nanay, sumagot siya ng tambubong. Get well soon, mami, ha? Puntahan kita dyan mamaya. Pasensya ka na, hindi kita napuntahan kahapon. Pagod ang baby mo, ha? Pero Arsha, after the competition, ito nang tanong ko sa'yo. Nakain mo na ba ang mga gusto mong kainin yan? Nakapag-chocolate ka na ba? Nakapag-crispy pata ka na ba, Arsha? Yes po. I got to eat my favorite food, and that is one of the happiest parts, aside from getting a medal, of course, because I love eating also. Siyempre, Arsha, ano ang iyong next plans? Yan, anong next plans mo? For my next plans, I plan to continue on training and even harder than before. And aside from taekwondo, of course, I need to balance my studies as well because I am also a student. Wow, talaga naman, no? Congratulations ulit, Arsha, no? And sana'y maging inspirasyon ka sa maraming mga kabataan, no? Narinig nyo siya, ha? Hindi lang siya nagko-concentrate sa taekwondo, pero nagko-concentrate din siya sa kanyang study. Siyempre, model athlete, model student din. Congratulations sa iyo, Arsha. Sana Teka, ikaw ba ipapadala niyan sa SEA Games, Arsha? Actually, not yet, but maybe in the future. Kapag sa susunod, i-guess ka namin, nakauwi ka na, nakasungkit ka na ng gold medal from the Southeast Asian Games and other international prestigious competitions. Good luck sa iyo in your future endeavors, Arsha, and we wish you success
sa iyong buhay. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Top Pick. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.